Magandang araw sa inyong lahat. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, hinintay ni Pam na tumingin uli sa TV ang asawa niyang si Tony. At nang tumingin nga ito ay bumulong ito sa tenga ni Ron. Ang sexy mo, pagkatapos ay sabay labas ng kumitiwal na bagay na yun. At pinasadahan ang labas ng tenga ni Ron habang patuloy lang sa marahang paggalaw-galaw ng kamay niya. Sa harap, mayroon magkahalong kiliti at sarap naman ang naramdaman nito. Nang lumingin ulit si Tony sa kanilang direksyon, ay naabutan pa nito na nakalabas ang kumikiwal na bagay na yon ni Pam habang pinapasadahan ang tenga ni Ron. Nang mapansin ni Pam na iyon ay deadma lang siya at iniurong lang ang ulo at inassume na hindi napansin iyon ni Tony. Nang dumingin ulit si Tony sa TV, ay nangaas pa uli si Pam. Dala na matinding bogli at ngayon naman ay iniyuko ang ulo at mula sa gilid ay pinaglaruan ng kumikiwal na bagay na yun ang kanang dulo ng dibdib ni Ron. Ito ay habang nakatingin ng malagkit kay Tony para mabantayan ito. Sarap na sarap si Ron sa ginawang iyon ni Pam. Hindi pa nagkasya si Pam at kahit ng delikado ay mas inabante pa nito ang kanyang katawan upang mapaglaruan at pasipsip. Ang kaliwa naman, kita naman iyon ni Tony sa salamin ng TV stand, kaya hindi siya lumigaw this time dahil talagang mahuli niya sa akto ang ginawa ni Pam. At bagkos ay iniinjoy na lang panonood sa ginagawa ni Pam. Nang matapos ay bumalik na uli sa pagkakahiga sa hita ni Ron si Pam upang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Katakot-takot na kombinasyon ng ginagawa niya. Gayun din naman si Ron sa ginagawa nitong pagpapala kay Pam at paminsan-minsan ay naririnig pa ni Tony ang mga mahihinang pigil na pagbulong ni Pam mula sa ilalim ng kumot dahil sa nadarama na pagpapala ni Ron. Kunwari, umiihim naman si Ron para mapagtakpan ng pagbulong-bulong ni Pam. Pinagtripan pa ni Tony si Ron at sinabing ilabas na niya yung plema niya dahil panay ang ihim niya. May isang punto na naubos na ang beer at tinanong ni Tony si Ron na silipin sa ilalim ng kumot si Pam. Pre, naubusan na tayo ng beer. Pakitingnan nga si Pam kung gising at parang naikuha tayo ng beer sa rep. Itinaas naman ni Ron ang kumot at natmatakip sa bahagi ng kanyang hita at ang tumamad sa kanya ay mabilis na pag-akyat baba ng ulo ni Pam. Pagkatapos ay isinara niya uli ang kumot at sinabi kay Tony, tulog na tulog pre. Natawa na lang ng lihim si Ron at sinabing, okay, sige, ako na lang kuha ng beer. At pumunta nga ito sa kusina para kumuha ng beer. May isang punto naman na hindi napansin ng dalawa na umakyat pala ang kumot ng bahagya ng bandang harapan ng mga binti ni Ron. Dahilan upang makita ni Tony ang pag-akyat baba ng ulo ng kanyang asawa. Heaven na heaven siya nang makita niya ang tanawin yun. Napansin naman ni Ron na umakyat nga ang kumot at inayos muli ang pagkakatabo ng kumot. Masaya si Tony, at least kahit paano ay nasilip niya ng bahagya ang talagang nangyayari sa loob ng mini-tent na kumot. At dumating na nga ang punto na magpapaputok na ng bulkan na halos sabay pa si Pam at Ron. Naramdaman ni Pam na nasa dulo na ang pagputok ng bulkan. Naramdaman niya rin na tumitibok-tibok na ang harap ni Ron. Tanda na malapit na itong magpaputok ng bulkan, kaya binilisan nito ang ginagawa. Kailangan niyang padaanin sa lalamunan niya ang bagay na yun para hindi magkalat. Nauna siyang nakarating sa dapat puntahan. Kahit konting bulong lang ay hindi niya pwedeng hayaan at baka marinig ni Tony. At sobrang effort niya ang para pigilang mapabulong dahil dito ay naging sobrang grabe ang intensity ng pagpapaputok ng bulkan. Dahil kung ano ang hindi niya maya labas sa pagbulong niya ay siyang umalo at nagpaigting sa kanyang pagpapaputok ng bulkan. Ilang saglit ang ay ganoon din si Ron. Kung napigilan ni Pam ang
na bumulong-bulong, si Ron naman ay hindi ganap na napigilan at dumaing pa rin. Hindi naman ganap na bulong, ngunit mahahabang alang ang nasambit ni Ron habang nagpapaputok ng bulkan. Sinandal niya ang ulo niya sa sofa at tumingin uli sa kisame habang dumadaing. Bogli naman si Tony sa nangyari yun sa harapan niya. Kasalukuyang nagpapalabas ang kaibigan niyang si Ron dahil sa ginawa ng asawa niya sa ilalim ng kumot. "O pre, okay ka lang ba? Anong nangyayari?" ang tanong niya. "Pre, bigla kasi pa yung ininom natin. Medyo biglang sumakit yung ulo ko." Ang sagot ni Ron, "Aha, mukhang nabaliktad yata ngayong gabi ah. Ikaw naman yung mas mabilis na tinamaan sa atin." Sagot naman ni Tony, "Oo nga pre." Ang tugon uli ni Ron. Sa loob naman ng kumot ay abala pa si Pam sa ginagawa nito. Kahit na nagpaputok na ng bulkan si Ron at napakarami na ang mga lumabas, ay meron pa rin napunta sa lalamunan ni Pam. Hanggang sa isang punto ay hindi na niya nakaya at kailangan niyang iluwa, kundi mabibilaw ko na siya. Dahil dito ay pumutok ang bulkan at may tumapon sa kanyang mukha. Maya-maya ay tumigil na rin at nalunok na itong lahat ni Pam. Pagkatapos ay pinaglaruan ng dila ang bagay na yun. Ang matiyak na malinis na to ay maingat na ginahit ni Pam ang isang bahagi ng kumot para linisin ang natitirang mga kakaibang likido. Pagkatapos ay tinasa ni Pam ang kanyang shorts at lumabas na mula sa kumot na may sobrang galak ng ngiti at akmang tutukain si Ron. Iniwas ng bahagya ni Ron ang kanyang mukha dahil ayaw niyang matikman. Tumawa si Pam at sa pamamagitan ng mga tingin ay pinawatig nito na mag-smack lang siya. Naintindihan naman ni Ron, kaya nagpatuka na rin ito ng smack kay Pam. Pagkatapos ay tumayo na si Pam at lumakad papunta kay Tony. Mukhang gusto niya ring tukain si Tony at medyo natigilan si Tony dahil alam niyang ang ginawa ni Pam kanina. Pero hindi na rin siya tatanggi dahil malamang ay smack lang din ang gagawin ni Pam sa kanya. At yumuko nga si Pam sa harapan niya at tinuka siya. Ngunit sa halip na smack ay nilamutak siya ni Pam. Hindi lang yun, inilabas pa ni Pam ang kumikiwal na bagay na yun at nakipag-iskrimehan. Sa isip na Tony ay mukhang na-excite yata si Pam na nagpagtukaan sa asawa. Pagkatapos niyang gawin ang bagay na yun sa kanyang kaibigan, talagang lalasaan ni Tony ang kakaibang yun. Hindi siya bading, ngunit nabuglian siya sa idea na pinatikim sa kanya ng asawa niya ang kakaibang likido na yun at amoy ng iba, katulad ng mga nababasa niyang istorya sa internet. Pagkatapos ay bumalik na uli si Pam sa tabi ni Ron at inakbayan pa ni Ron si Pam na para na silang pagnobya. Magkahalong selos at bugli uli ang naramdaman ni Tony. Pagkatapos ay sinabi ni Ron na siya naman ang hihiga sa mga hita ni Pam dahil medyo tinamaan siya sa iniinom nila ni Ron at kailangang magpahinga. Nagbitaw lang uli ng biro si Tony at sinuportahan lang ito, kaya pumayag si Pam at humiga na nga sa mga hita niya si Ron. Pumikit si Ron paharap sa kisame at mukha nga yatang matutulog. Talaga nga bang matutulog siya? O susuklian niya ba ang matindi ring kapalit ang ginawang pagdamay sa kanya ni Pam bago lang ang tanong ni Tony sa kanyang isipan. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.